Maligayang pagbabalik mga kasolida, WBO title eliminator Casimiro versus Wonderboy TJ Doheny, giveaway muna. At napapabalitang dagdag sa coaching staff ng ating pangbatong si Alas, si Donaire pala. Yan ang ating mga pag-uusapan mga kasolida para sa ating unang balita mga kasolida. The Filipino Flash Nonito Donaire Jr. Nagbigay na nga ng statement patungkol dito kay The Monster Naoya Inoue. Banat nga nitong sino nito para daw sa kanya ay dapat nga daw itong si Terence Bud Crawford ang hiranging Fighter of the Year. Bagamat tiwala rin daw siya sa kakayahan at sa lakas nitong si The Monster Naoya Inoue, pero kailangan daw munang labanan itong si The Monster Naoya Inoue itong si Gervonta Tank Davis bago maging deserving na maging pound for pound number 1. Mas mga bigatin daw at matitibay talaga ang pinabagsak nitong si Terence Bud Crawford kumpara sa mga nakalaban nitong The Monster na si Naoya Inoue. Banat pa nga ng ating pangbatong si Nonito Donaire Jr. Kung sakali nga daw nakaharap niya itong si Naoya Inoue ng kanyang kabataan sigurado may paglalagyan itong hapon. At aminado rin ang ating kabayang si Donaire na kapag nagkakaedad na nga daw ay medyo nagkakaroon na ng mga pagbabago. Samantala, isa sa mga Pinoy na posibleng maging kauna-unahang world champion sa taong 2024. Ito nga yung ating pambatong si Jerwin Prettyboy Ancahas na may laban kontra dito kay Takuma Inoue sa bansang Japan. Bakbakan para sa WBA Bantamweight title na hawak sa kasalukuyan itong Japanese na si Takuma Inoue. Marami nga nagsasabing liyamadong-liyamado si Kabayan at kayang-kaya daw ang laban kontra dito kay Takuma. Huwag lang daw kumpiyansa. Sa kasalukuyan, itong si Takuma ay may kartadang 18 wins, 4 knockouts, merong isang talo. Samantalang ang veteranong si Jerwin Ancahas, 34 wins, 22 knockouts, meron namang 3 talo. Kaya suportahan natin mga kasolid ang laban ng ating kababayang si Jerwin Ancahas sa February 24 na yan mga kasolid. Update naman tayo sa ring ratings ngayong January 6, 2024. Nangunguna si Terence Crawford, number 2 Naoya Inoue, number 3 Alexander Usyk. Nasa pang-apat itong si Canelo Alvarez, pang-5 Demetri Bivol, nasa pang-6 si Devin Haney, 7 Errol Spence Jr., pang-8 nga itong si Gervonta Tank Davis, nasa pang-9 si Chopin Lopez at pang-10 nga itong si Jesse Bam Rodriguez. Sa Super Bantamweight naman mga kasolid, number 1 Naoya Inoue, pumapangano si Stephen Fulton, number 3 Marlon Tapales, pang-4 si Nurudin Akhmadaliev, pang-5 Sam Goodman, 6 Luis Nery, number 7 Raisa Lim, number 8 Asat Hovhannisyan, number 9 Elijah First, 10 TJ Doheny at pumasok sa pang-10 itong si Liam Davis. Mapapansin nga natin mga kasolid na wala dyan sa top 10 ang ating pangbatong si Angas ng Pinas. Sa Bantamweight Division naman mga kasolid, nangunguna itong si Jason Moloney, 2 Pinoy nakapasok, nasa pang-4 si Vincent Astrolabio at pang-5 naman si Nonito Donaire Jr. Mapapansin natin mga kasolid na wala dyan itong si Jerwin Prettyboy Ancahas, pero naikasanga nitong Manny Pacquiao Promotion President Sean Gibbons ang laban para sa isang world title fight kontra nga dito kay Takuma Inoue, ang kasalukuyang WBA Bantamweight Champion. Malakas talaga sa mga sanctioning bodies itong si Mr. Sean at malakas talaga ang kamandag. Sa kasalukuyan nga ay nakuha na rin ng Viva Promotion itong si Elijah First, ang boksingerong nagpabagsak sa ating kababayang si Magic Mike Plania. At ang boksingerong naghahamon naman sa ating pangbatong si Angas ng Pinas, Cuadro Alas John Riel Casimiro. Target din nga nitong si Mr. Sean na kung sakali ay itapat itong si Elijah First dito sa tinaguriang Japanese Monster na si Naoya Inoue. Pera na naman yan mga kasolid. Sa kabilang balita naman mga kasolid, napapabalita ngang dagdag coaching staff sa ating pangbatong si Angas ng Pinas na makakatulungan nitong si Kuya Lods Jason Casimiro sa pagpapakondisyon dito kay Cuadro Alas John Riel Casimiro prior nga sa kanyang nalalapit na laban. At kung sakali nga mga kasolid ay malaki din ang maitutulong nito kung matutuloy ang bakbakan sa pagitan nitong si Cuadro Alas at ng Japanese Master na si Naoya Inoue. Matunog nga ang pangalan nitong si Nonito Donaire Sr. na magiging isa sa mga coach ng ating pangbatong si Angas ng Pinas.
Pakinggan natin ang pahayag ni Donaire Sr. So, sir, if ever na imbitahan kanila ng mga kasama sa account nila or maging assistant coach or consultant, okay ba kayo? Wala akong problema dun. Ako, kasama ko na si Tata sa nung laban namin sa Nicaragua. May pinunog magkasama. Wala naman akong problema kay Tata. Dagdag pa nga nitong si Donaire Sr. mga kasolid, malakas daw talaga itong si Angas ng Pinas Cuadro Alas General Casimiro. Huwag nga lang daw magsasayang ng mga suntok sa hangin. At posible nga daw ito ang makatalo dito sa tinaguriang Japanese monster na si Naoya Inoue. Sa kabilang dako naman mga kasolid, naging maugong nga sa kasalukuyan ang bakbakan sa pagitan ng ating pangbatong si Angas ng Pinas kontra pa sa ating isang kababayang si Wonderboy Carl James Martina. Ito nga daw ang kasalukuyang napipisil nitong MP President na si Mr. Siya na itapat sa Angas ng Pinas at tila kinausap muna nitong MP President ng isa pa niyang alagang si TJ Doheny na mag-giveaway muna at ipaubaya muna dito kay Wonderboy Carl James Martin ang laban kontra sa ating pangbatong si General Casimiro. Isa rin ng magandang bakbakan ito mga kasolid kung sakaling matutuloy dahil hindi naman sila nagkakalaya sa ranking. Sa WBO ay number 5 itong si Martin, samantalang number 4 naman ng ating pangbatong si General Casimiro. Pagdating naman sa IBF, number 4 itong si Martin, pang-5 naman si Angas ng Pinas. Alam naman natin mga kasolid na hindi pa rin nakakalimutan nitong si Casimiro ang naging banat nitong si Wonderboy. Dating kinatatakutan, ngayon pinagtatawanan. Maling tao kasi mga nakapaligid, sinira pa ng kapatid ang karera. Ganon din naman sa banat ng alalay ni Mr. Siya na sinasabing Casimiro takot kay Carl James Wonderboy Martin. Ayon pa nga sa mga bali-balita mga kasolid ay matagal na rin itong niluluto nitong Manny Pacquiao Promotion Mr. Sian at ng Japanese promoter Treasure Boxing Promotion. Ano sa palagay nyo mga kasolid kung sakaling matutuloy ang bakbakan sa pagitan ni Wonderboy at ng ating pangbatong si Angas ng Pinas? Uubra na kaya itong si Wonderboy kay General Cuadro Alas Casimiro? Para naman sa ating huling balita mga kasolid, bakbaka naman sa pagitan ni Luis Pantera Neri kontra Japanese monster na si Naoya Inoue. Bagamat aprobado sa Japanese Boxing Commission ay tila hindi matutuloy sa Japan ang bakbakan dahil tutol ang Japanese community sa bakbakang ito mga kasolid. Ayaw ang papasukin si Neri sa bansang Japan. At isa pa nga sa matunog na balita mga kasolid ay ang pag-akyat nitong si Naoya Inoue sa featherweight division at target nga itong si Rafael Espinosa. Ang tumalo nga sa isa sa mga prospect at alaga nitong si Bob Arum ng Top Rank Promotion na si Robisir Ramirez nung nakaraang buwan lamang. Malaking araw ang talo dito kay Top Rank Promotion CEO Bob Arum at gustong-gustong makabawi dito kay Rafael Espinosa kaya itatapat kaagad itong Japanese monster na si Naoya Inoue at upang mabawi na rin ang titulong nakuha ni Espinosa kay Robisir Ramirez. Basta suportahan lang natin mga kasolid ang ating mga boksingerong Pinoy na may mga laban ngayong taong 2024, lalong-lalo na ang laban at ang pagbabalik ng nag-iisang Angas ng Pinas, Cuadro Alas General Casimiro. Maangas pero may pusong wagas at sana nga ay matuloy na ang bakbakang Casimiro kontra Japanese monster Naoya Inoue, ang labang hinihintay ng mga Pinoy at mga Japanese boxing fans. Hanggang dito na lang muna mga kasolid. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood. Mabuhay Dr. Alvin Vlogs. Brrrr.